na po Gising si na po. Secretary Vince Dizon. Atin po lamang istorbohin kasi naintindihan ko pagod na po itong si Secretary. Agree. Good morning po, Sec. Good morning po, Sir Ted, Ma'am Cha. Apo, paumanhin po, naunawaan po namin na baka burnout na po kayo. No, okay nga po, hindi po, okay nga po, pasensya na po. Okay, sige. Sec, kahapon po, naghain kayo ng panibagong kaso. Ano po, naunawaan po natin ito na ito po inyong ginagawa na ngayon. Halos nga, sabi ninyo, twice a week. Kailan po ang next at kung inyo pong mamarapatin, ano na pong lugar naman po ito? Ano po, no? Sa susunod na linggo po, meron po kaming ihahain ulit. Most likely po, no, ang kinahanda ho namin ngayon mga iba pang mga proyekto na nakikita natin sa Bulacan at pinipilit po natin magkalat na rin ng ebidensya dito sa nasilip natin sa Oriental Mindoro. Nitong linggong ito. So ano po, tuloy-tuloy po ito, sabi po ng Pangulo, Sir Ted. Bilisan natin at talagang wala tayong sasantuin dito. Opo. Sir, ito pong paghahain nyo po ng mga kasong ito, nakita ho namin yung kapal na mga dokumentong inyong inihahain. Sino pong katuwang hunin nyo dito para masiguro na airtight yung kaso? Opo, meron po tayong unang-una mga bagong abogadong pinala sa DPWH. So sila po ngayon ang nagkakalat ng ebidensya, tinitignan yung mga dokumento, para makapag-file tayo ng mabilis, no? Pero meron din po tayong mga pinasok na mga sanay sa investigasyon, no? Kasama na rin diyan si General Atoby Star, dating general po natin sa PNP na dati sa CIDG. So, tuloy-tuloy po at may mga tao po silang hindi lang nangangalat ng dokumento sa loob ng DPWH, pero umiikot na po sa buong Pilipinas. Kasi, Sir Ted, ang dami namin nakukuha ang report, may git 100 na. Nanggagaling mismo sa mga kababayan natin. Okay. Sec, yung po bang mga dokumento sa DPWH ay nabibigyan na po ngayon ng seguridad? Meaning hindi lang po since 2022 kasi mukha pong ito nga ay talamak even before the Marcos administration. Opo, totoo po yan. No? So unang-una po, ang ginabas po na executive order ng ating Pangulo kahapon, very specific po doon, no? 10 years ago, ang gustong imbestigahan ng bagong tayong Independent Commission on Infrastructure. So, ginagawa na po natin yan ngayon, kasama ni General Bistar, ni former PNP General Kalima, at iba po pong mga tumutulong sa atin ngayon na pinasok natin ipapasok natin sa DPWH. So, how secured are all of these documents? Because may mga kasi project, hindi lang po flood control, with all due respect kay Senator Mark Villar, during the time of Secretary Villar, na ngayon po lumalabas na may mga question din. Kasi po ang concern po ng iba, sandali lang, importante dito yung mga dokumento ng payment sa kontratista, di ba? Yung lahat ng paper trail dito, gaano daw po ito kasigurado na hindi po ito mawawala o baka biglang masunog? Opo. Unang-una lahat ng mga computer, lahat ng mga laptop na secure na natin, no? At pati na rin yung ating mga dokumento sa central office at least, no? Pero ngayon pati yung mga dokumento sa regional at sa district, nagpapapunta na po ng tao si General Bistar dyan at physically sinisecure natin. Opo. Di ho ba lahat po ng regional directors ay pinag-tender nyo ng courtesy resignation? Sa ngayon ho ba, meron na ba kayong may mga hotspot na ho ba ng mga regions na nagpalit na kayo ng RD at meron na po talagang nangyayari doon na pag-secure ng lahat ng mga ebidensya? Opo. Meron na pong mga tao tayong pinapunta para po mag-secure ng mga dokumento. Yun naman po sa mga RD, lahat po sila nag-submit na. At sa mga susunod na linggo po, siguro as early as next week,
mag-aanunsyo na ho kami ng mga mga pagbabago dyan. Okay, may tanong na po si Chacha. Go, Cha, please. Oo. Nabanggit po nitong si Manong Ted yung kay Secretary Senator Villar na dating DPWH Secretary. May nasabi po kayo na plano nyo po na humingi ng dialogo sa kanya. Napagbigyan na po ba kayo? Opo. At ano po mismo exactly yung detalye na gusto nyong makuha kay dating DPWH Secretary Villar? Unang-una po, kailangan ko pong kausapin ang maraming ang mga taong umupo na dito sa upuan ko ngayon. No? Nakausap ko na po si Secretary Dave Simpson, si Secretary Sing Jesus, at tingin ko po, kailangan ko din makakausap po si Secretary Villar. No? Gusto ko malaman kung ano yung mga input niya sa akin. Pero at the same time, gusto ko din malaman kung ano yung gusto ko malaman. No? May mga katanungan akong clarification dito sa dito sa laki nitong mga ibang kontraktor na nababanggit dito sa malaking kontrobersiyang to. Dahil kung maalala niyo ho, sa Senate Blue Ribbon hearing, inamin po mismo ni Sara Diskaya na nagsimula po silang lumaki talaga sa kontraktor noong 2016. No? So, tatanungin ko po si Secretary Villar tungkol dyan. Oo. So he led the agency for 6 years. May specific project po ba kayo na unang gustong itanong dito kay Villar? Sa ngayon po, hindi pa po kami umaabot doon. No? Pero meron na rin pong mga proyektong nakita ang Pangulo natin mismo. No? Halimbawa po, yung proyekto sa Baguio na binisita nila ni Mayor Benji Magalong na nasira kagad. No? Kakagawa pa lang. Ito po ay babalikan ko next week. Ito po ay nagawa noong 2018. Ito po ay nung kapanahunan na secretary po si Senator Mark Villar. So, tatanungin ko din po sa kanya yon. Oo. How soon can this happen? Ito pong meeting na ito with Villar? Sinischedule na po ito. No? Asap po sana bago ako bumalik ng Baguio next week. So, inaayos na po namin yung meeting ngayon. Oo. At nabanggit nyo rin po kasi na very close friend nyo po itong si Senator Villar. Paano po nakakasiguro ang publiko na talagang hindi magiging selective yung accountability din natin kung sakali man po na may makita tayo ng mga anomalya in the past? Alam niyo ho, yung presidente po klarong-klaro yung direktiba. No? Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado, walang kapartido. No, kung sino po ang dapat managot, kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Kaya kaibigan ko si Secretary Villar, magkasama ho kami ng previous administration ng 6 na taon. No, pero po kung saan po ito aabot, doon po tayo pupunta. Oo, Sec Vince, kayo po ba close friend nyo rin si House Speaker Martin Romualdez? Hindi, kasi saan kunin muna pinanggagalingan nito, Cha, please. Opo. Kasi po may reaksyon. May post. Yes po, may post po itong si May Cavite, post po sino? si Cavite Representative Kiko Barzaga na loyal daw po kayo kay Romualdez. Gaano po ito katotoo? Unang-una po, kilala ko po si Speaker Romualdez ng matagal na, no? Pero hindi ko naman masasabi na close friend ko siya. Pero again, immaterial po yun eh. Tayo po ay nandito ayon sa direktiba ng Pangulo. At ang sabi ng Pangulo, wala po tayong sasantuin kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Opo. At fully po tayo magko-cooperate sa Independent Commission on Infrastructure dito. Lahat po ng kailangan managot, dapat managot. Ganun na po kasimple yun. Oo. Sec, lahat ng dapat managot, kailangan managot. Naglabas na po ng resibo si Senator Ping Lacson tungkol po sa naging text ni Yusek Cabral dito po kay Senator Tito Soto. Ano na pong plano nyo sa kanya? Nakapag-desisyon na po ba kayo? Magkakaroon po ba ng suspension? Saan po? Paulit po. Sorry na wala po ng konti. Yes po. Sec, nabasa nyo na po yung pong text message ni Tito Soto, ni Yusek Cabral kay Senator Tito Soto? Opo. Nabasa ko na po ito nung isang araw. No? Ito po, nung bago po lumabas itong text message na to, nagsabi po sa akin mismo si Yusek Cabral na hindi niya nakausap si Senator Tito Soto tungkol dito. So, nagtataka po ako bakit na sinabi yon tapos mayroon pa ng ganitong text message. So, hihinga po siya ng paliwanag. Pero, again, ito pong investigation na to, nag-uumpisa pa lang, wala pa po tayong 2 linggo dito.
talaga pong hindi po natin titigilan ito, no? Na kung saan po kaya umabot, doon po natin paaabutin ito. No? So wala pa pong anumang kaukulang aksyon tungkol doon? Wala pa po. Pero sa mga susunod na linggo po, aabot din po tayo dyan. Sir, Sige, go ahead. tungkol po dito sa mga naisampan nyo rin pong kaso, para lang po mas malinaw din sa mga kapatid natin, kasi sabi nyo sa susunod na linggo may mga ihahain pang ibang mga kaso. Kasama na po bang kakasuhan doon yung asawa ni Miss Sara Diskaya? Nagbubuo na po tayo ng kaso ngayon na lahat po masasama na. Bigyan nyo lang ho kami ng oras para ho yung ebidensya natin solido at open and shut case po ito. Kagaya po nung paniniwala namin na open and shut case po yung finale natin kahapon sa Ombuds. Okay, Sec, flood control projects itong mga una po ninyong sinampahan ng kaso, no? Opo. Ano ba ho ang kumbaga, ano ba ang inyo pong dito pamamaraan ng pagsisiyasat? Dito ho ba flood control muna o habang dumarating po yung informasyon, including na po ang ibang mga proyekto under DPWH, halimbawa, ito pong mga multipurpose building, itong mga rock netting, itong mga street lamps na sinasabi ngayon. Kasi ngayon, lumalabas na ang lahat ng ito. How do you manage that? Yun nga ho, no? Meron po tayong team na itinayo kasi obviously po, mahirap tayo mag-rely sa mga nasa loob ng DPWH, lalo na ngayon. Hindi ko pa naman kilala ang mga tao dyan at hindi ko alam kung sino ang mapapagkatiwalaan. So, meron po tayong team na itinayo na iikutan itong mga iba't ibang project na to. Pero tama ko kayo, Sir Ted, no, na hindi lang ito flood control. Halimbawa, next week po, yung pupuntahan ko po sa Baguio, rock netting at saka rock shed po yung project doon. No? Na ipinakita mismo ni Mayor Benji Pagalong kay Pangulong Marcos nung ilang linggo na kayo. So ano ito, no? Sweeping po ito, Sir Ted, Ma'am Cha. Okay, sweeping. Pwede bang isama nyo yung mga solar lamps na sinasabi ni Mayor Benji? Opo. Napag-usapan din po namin ni Sir Benji yan. Isasama po natin yan. Opo. Kasi nga may ano ho doon, mabigat na aligasyon ng sobrang overprice yung mga bawat isa. Opo. At ngayon hindi gumagana, po. So kasama po ito, hindi lang po ito sa Benguet kasi papanig ka ng Benguet, marami na po nakatayo, similar lang po doon sa ginamit po sa Benguet na mga solar lamps, ha? Tama po, nakausap ko po si Sir Benji dyan. Talaga pong grabe daw po ang overprice. At kasama na rin yung mga rock netting. Grabe din daw po, overpriced. Okay, opo. Sir, yung pong lookout bulletin kay former Secretary Bonoan, why do you have to do that? Opo. Why do you have to do that? Kailangan po consistent tayo, Sir Ted, no? Ang sabi po natin, kung meron pong mga opisyal ng DPWH ngayon, dati, at mga kontrata ng DPWH, ng mga kontratista, ay kailangan po maging consistent po tayo. Pag nailabas ang pangalan nila, kailangan po mag-request po tayo ng lookout bulletin sa DOJ. So yan nga po ang ginagawa natin. Okay. Consistency lang po. Okay, opo. Pero since po ba ng inyong turnover ng helm ng kagawaran, nagkausap na ho ba kayo ng Secretary Bonoan? Since po namin mag-turnover, hindi pa po. Okay, opo. Sige. So sir, ito lang po, may report po sa Rappler, yung pong proyekto nitong si Zaldico, yung SunWest niya. May problema po dito sa flyover diyan po sa Daraga in Albay. Unfinished for 4 years na po ito. Opo, at mukhang inabando na po ito na flyover. At ang mga taga doon nagrereklamo na kasi nga po sayang po yung proyekto at iniwang nakatiwangwang. Ito ba'y alam niyo na po? Hindi ko pa po naririnig ito, no? First time ko pong marinig. Ang ngayon pong nasabi mo na, Sir Ted, papatignan ko na rin po. Pero yung pong sa Oriental Mindoro, kasama po ang SunWest Corporation doon. No? Ang pinakamalaking contractor doon sa questionable flood control project na pinakita sa akin mismo ni Governor Bonstulor nung Tuesday, no? Nung nagpunta po ako doon.
Opo. Sige. So, sir, again, para po malaman lang ng mga nakikinig ngayon sa atin na kaninyo, wala ho tayo ditong sisinuhin, magpapasentabi lang ho kayo, Opo. regardless po kung kaibigan, kaalyado o anuman, ito ho ay hindi lamang sa Luzon, hindi lamang sa Visayas, hanggang Mindanao po itong inyong pag-sweep na ito. Totoo po yan, Sir Ted. Okay. Totoo po Sige. yan. Yan po ang gagawin natin. Yan po ang direktiba ng Pangulo. Opo. Kailan po kaya yung Mindanao sweep At last 10 years po, no, Sir Ted, ulitin ko, no, klarong-klaro po yung EO ng Pangulo. Last 10 years. Opo, Last opo. 10 years po ito. Opo. Again, just to emphasize the issue, kailan po yung sweep sa Mindanao na sinasabi po ninyo? Simulan na rin po ito, no. Kaya lang po, siyempre, bago pa lang po tayo, nagbubuo pa lang po tayo ng team. Pero magsisimula na rin po yan. No? Pero ang importante lang po para sa ating mga kababayan, Sir Ted, Ma'am Cha, no? Tulungan din po nila kami. No? Halos, in fact, dito po sa DPWH ngayon, wala pa po akong kasama dito. Ako practically nag-iisa pa lang po dahil hindi pa po na-appoint yung ating mga rinikomenda. Kailangan po ng tulong ng mga kababayan natin. Kung meron po silang makitang number one, questionable yung mga proyekto sa kanilang mga lugar. Magpadala po sila ng impormasyon sa amin. Ikalawa, kung meron po silang makikitang mga DPWH na opisyal na kilala nila na nagpapakita ng magagarang buhay sa social media o kaya sa kanilang mga community, i-report din po nila sa atin to at a-actionan po natin agad yan. Okay. Yes po. Sec Vince, meron po kayong sinabi na ibabalik na daw yung requirement na may pirma or sign off yung mga LGU sa mga national government Opo. projects po natin. Curious lang po ako, dati kasi meron daw po ito. Anong taon po yan inalis at bakit daw nawala? Aalamin ko po kung anong taon. No? Yan po isa sa mga tinatanong ko sa DPWH. No? Wala pa po ako nakukuha ang sagot ngayon. Hopefully po in the next few days, magagaman na natin kung ano ba nangyari dito. Pero makakaasa po yung ating mga mayors, yung ating mga LGUs na ibabalik po natin to dahil ito po mismo ay direktiba ng Pangulo mismo. Oo. Paano po ba masisiguro ng publiko pag naibalik yan? Magkakaroon ng accountability kahit paano Department order po yan. magiging department order. Department order po yan. Oo. So, Opo. sooner po ba ito? Public po yan. How soon po ito? Itong gagawin niyo pong pagbabalik nitong Siguro, sign off? as early as next week po, ilalabas na po natin ang department order dyan. Tapos, Sec, medyo curious lang din ako dito sa mga proyekto kung meron man. Etong mga halimbawa ay nakasuhan nyo na o na-blacklist po ng mga contractors. Paano po yung mga ongoing projects na meron sila sa DPWH? Hindi po ba maaantala o maaabala po yon? Sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang mga ongoing projects. No? Kasi po, hindi natin pwedeng payagan na maantala ang mga, ang mga proyekto na kailangan naman ng ating mga kababayan. Pero kapag meron pong questionable contractor, ang bayad po dito ay pinahold po muna natin. Kasi kailangan po natin ipacheck muna yung kalidad ng mga proyekto. No, yan po ay in order na natin ay itong linggong ito, no. So, kailangan po talaga mag-ingat tayo dito dahil marami na po tayong nakita mismo at na-report sa ating mga substandard na proyekto na kahit substandard tuloy-tuloy ang koleksyon ng mga kontraktor. Pero yung mga iba pong mga proyekto, hindi po pwedeng uminto yan, lalo na yung mga ongoing. In fact po, dapat nga bilisan pa yan. Pero ang nakikita natin problema talaga dito, yung quality control o yung quality assurance. So kailangan po paigtingin natin yan. Yan po, hindi po madali yan. No? Mabigat po yan kasi napaka libo-libo po, no? Mahigit 20,000 po ang mga proyekto ng DPWH. Opo. Sige, so Sec, habang kayo po'y abala dito po sa isyong ito, no, na inyong binabantayan, kayo mismo ho nang pupunta sa Ombudsman, who's in charge? Para ho magmasid naman po sa ongoing, vital, important infrastructure projects. Meron po tayong mga taong mga pinasok. Ngayon po for all intents, mga consultant lang po ngayon dahil hindi pa po sila na-appoint. Pero nakabantay po sila ngayon. No? Katulong ko sila. Pero as Ted, as of now, ako pa rin po yun. Pero syempre po, hindi ko kaya yan na mag-isa. Imposible po yan. So hopefully po in the next few days naman po, ilalabas na po ang mga appointments at least ng ating mga undersecretary na papasok.
Okay, sige po. So sir, para po sa lahat ng kawani ng DPWH nationwide, relevant po sa inyong order nga na wag muna mag-uniforme dahil po sa naranasan mga pambubuli, pambabastos. Ano ang inyong mensahe sa kanila? Ang mensahe ko po sa mga kawani ng DPWH, mga opisyales, naniniwala naman po ako, naniniwala po ang Pangulo ng ang higit na kararami sa kanila ay maayos, honest, masipag. Pero marami din po tayong alam ng mga masasamang tao sa DPWH. At hindi po kaunti ito. Sigurado po ako marami po ito mga ito. Ang kailangan lang po, hinihingi ko na ang tulong nila. Isumbong nyo na po sa akin sino itong mga to para mapabilis po ang ating paglilinis sa DPWH. Yun lang po ang mensahe ko sa kanila. Paano pong paraan ng pagsumbong po, Sec Vince? Meron na po kaming sinetap na sistema kasama ng mga bagong papasok. Kailangan po, syempre, naiintindihan ko na kailangan confidential po to. Mm-hmm. Alam naman po nila kung sino ang pwede nilang lapitan at kung sino ang pwede nilang tawagan. Nagpadala na po kami ng mga mensahe sa kanila. Okay, sige po. And in case po na meron kayong maaring i-anunsyo po na anuman pong website o how do you call that, mga pamamaraan para po maipadating sa inyo ang sumbong, kami po ay bukas anytime para ito po i-anunsyo ng malaman po ng publiko. Salamat sa panahon, Sec Vince, ha? Opo, maraming salamat po. Sir Ted, maraming salamat po, Ma'am Cha. Opo, and Godspeed, sir. Salamat na marami. Thank you. DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!